guys, so panibago na naman tong tutorial na ito. So nakikita nyo na sa inyong screen, ito naman yung sum of finite arithmetic sequences. So ito, meron tayong equation na na-derive daw ni Carl Friedrich Gauss. So napag-isip-isip niya daw na paano ba makukuha daw kung ano yung sum or total ng lahat ng elements ng isang finite arithmetic sequence. So kaka-try, siguro dami siyang pinag-a-add ng mga sequences, nag-came up siya with this equation kung saan yan, ano ba yung mga yan, ang Sn, ano daw yung Sn, so ito, this is the notation kung saan ito daw yung sum, ito yung total sum. So sum of finite arithmetic sequence, yan, given at nth term. Okay, kung 10 terms yun yung total sum ng 10 terms ng isang sequence. N, ito yung yung last or yung pang nth term. Okay, and then A1 is your first term, and yung AN, ito yung the value of your A at this nth term. Ayan. Okay? So, anyway. So, ayun lang siya. If you want to read some books, madami namang libro dyan. Madami ring videos sa internet na pwede nyo gamitin. Okay? So, syempre, dahil binigyan tayo ng ganyan, pwede nating i-relate yung pinag-aralan nyo na before sa arithmetic sequence. Kung saan, kung matatandaan nyo, ano ba yung formula ng arithmetic sequence natin na lagi natin nakikita? So, ito naman si A1 is equal to, it should be AN is equal to A1 plus N minus 1 multiplied by D. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito, andito siya. So, ibig sabihin, we could actually substitute itong equation na to dito. So, mapapansin natin kung iti-derive lang natin or gusto nyo lang paglaruan. So, lalabas na ganito yung maging equation na natin. A1 plus A1 plus quantity of N minus 1 multiplied to D. So, gawin na lang po natin itong bracket kasi meron na tayong parenthesis sa loob. So, ayan. And then, you would notice na meron tayong pwedeng i-simplify. So, lalabas na ito ay 2A1 plus the quantity of N minus 1 multiplied to D. Okay? So, kung papansinin natin, meron na tayong dalawang equation para kay Sn. Yan. So, summarize lang natin. So, para kay Sn, bago tayo mag-umpisa sa ating mga example, so, meron tayong dalawang forms ni Sn kung saan ito yung dalawang equation na isusulat natin. So, para meron tayong reference at para at least na sa-summarize natin kung ano ba yung mga gagamitin natin mga equation dyan. So, ito yung mga to. Okay? So, later on, mag-solve tayo ng iba't ibang example kung saan pwede natin i-apply itong mga equations na to. Sa kung paano ba siya ginagamit. Okay? So, one example. Makikita niyo pag na-flash yan dyan sa inyong mga screen. So, basahin ko lang. Meron daw tayong school backyard camping. And then yung mga scouts nag-stack daw ng firewood. Gagamitin sa campfire activity. So, para sa mga ganitong problem, I advise na try nyong i-illustrate or try nyong i-visualize. Kung gusto nyo, i-drawing nyo pa. Or i-act out nyo pa kung anong nakikita nyo. So, sabi, meron daw tayong mga firewood. So, ang firewood naman, anong sabi dito? 27 firewoods are laid side by side
on the ground, and 26 firewoods are placed on top of those, and 25 firewoods are placed on the third row, and at kung ano pa. And ano pa yun? The important thing there is a single firewood on the 27th row. So, ang tanong, how many firewoods are in the stack? So, ang tinatanong dyan, ilang puno or ilang log or firewood yung nakalagay doon kapag ganun yung way of arrangement. So, para matulungan kayo i-visualize yan, sabihin nyo na lang, ito yung firewood nyo, syempre, dugtong-dugtong yan. So, sabihin na natin, 27 daw siya. Imagine na lang, 27 yan. Then, nagpatong-patong ulit ng firewood ng ganyang arrangement. Ito yung 26, and kung ano-ano pa, hanggang umabot na lang sa punto na yung pinakatuktok ay iisa. Yan, iisa. Okay? So, ang sabi, yung 27th row daw, yun yung kung saan isa na lang yung natirang firewood sa taas. So, this is the 27th row. 27th row. So, by merely illustration, kung tutusin, alam nyo na kung paano nyo to isosolve or whatever. So, ang A1 nyo ito, 26 nyo A2, and yung ibang numbers yan, hindi na natin nilagay. Kasi kung tutusin, hindi na rin natin kailangan lahat yon. So, ang tanong, ilan to lahat-lahat? Kung ayaw nyo gamitin yung equations na yan, wala problema. Kaya nyo makuha yung total yan. I-drawing nyo lahat, saka nyo bilangin. Kaso, hindi natin alam anong oras pa kayo matatapos yan. Okay? So, gawin na lang natin kung ano yung mas madali at mas maigsi. So, ito yung ating equations na pwedeng gamitin. Titingnan natin, pwede kaya natin i-apply itong una. Kasi kung titingnan natin, mas onti yung terms na gagamitin. Ang kailangan nyo lang naman, ano yung last term o ano ba yung n na yan. Pangalawa, ano yung A1? Pangatlo, meron ba tayong AN? Ito yung value at N. Okay? So, kung titingnan natin, meron na tayong A1. Check. Meron rin tayong N. Ito yung 27. And then AN, alam natin, which is 1. So, ibig sabihin, we could actually get the total number of firewood by merely using this equation. So napakadali lang nitong problem na ito pala. So, isulat natin lahat para ito ay lagi niyong natatandaan at saka syempre napapractice. So, ang SN, ibig sabihin, S at 27th row. So, lahat ng log, ito total mo na yan sa paraang ganito. So, 27 divided by 2 multiplied by A1. Ito na ay, ano yung A1 natin? A1 natin is 27 plus ang AN natin or yung A27 ay 1. Okay? So, compute natin siya. So try mo natin siyang i-simplify. So, ito maging 28. And then, ito, this would become 14. So, medyo may kalakihan. Kung may calculator kayo, okay lang din gamitin yung calculator niya. Pero kung old-fashioned kayo, pwede nyo rin gawin to. So, ito, 8, 10, tapos ito ay 7, at saka 2. So, lalabas is 378. Okay? So, 378. So, ibig sabihin, kapag ganong arrangement yung logs na iyon o yung firewood, kahit hindi mo nabilangin, basta alam mo lang yung first, second, at then yung last row, may estimate mo na or hindi. Hindi lang estimate. Makakuha mo kung ilan yung firewood na andoon. So, para dito sa first question, it's 378 firewood. Okay? So, punta naman tayo sa next example natin. Okay? Number 2. So, sa question number 2 naman, ano naman ang katanungan dito? So, may isang bata daw, gusto niya daw ng headset na worth 500. Okay? So, nag-save daw siya ng 5 piso ng Lunes
6 na piso nung Tuesday, 7 piso nung Wednesday, and so on. So, tinatanong, magkano daw yung maiipon niya sa 30 araw? May follow-up question, will he able to buy the headset after 30 days? Okay, so para yun nga, sinabi ko kanina, let's try visualizing kung paano ba to i-solve, no? So, sabi, nung Monday daw, nag-save siya ng 5 pesos na lang. Sige, 5 pesos. Tuesday, so, save siya ng 6 pesos. Wednesday, save siya ng 7. And so on. Okay? So, tinatanong, ilang kaya yung masisave niya in 30 days? So, binigyan na kayo ng clue doon. Ibig sabihin, yung N nyo, gusto nyo malaman at the 30th day or at 30 days. Okay? Yan. So, balikan lang ulit natin kung nahirapan kayo kung paano nyo kaya sasagutan yan. Ang isang ma-advise ko ay try nyo lang i-write kung ano yung mga working equations natin. So, ito yung pinakauna, di ba? N over 2 multiplied by A1 plus AN. So, then try nyo lang isulat pa yung isa pa niyang form. Malay nyo, baka ito yung solve sa problem na ito. Tapos ito ay magiging plus n minus 1 multiplied 2d. Okay? Oops, gawin na natin tong bracket. So, kung i-imagine natin siya, 5 pesos nung Monday, 6 pesos nung Tuesday, 7 nung Wednesday. So, ang Monday dyan, yan na rin yung n nyo is equal to 1. Tuesday naman ay n is equal to 2. Wednesday naman ay n is equal to 3. So, kung titignan natin, ano kaya to? So, ang tanong, binigyan ba tayo ng value nung sinave niya nung araw ng 30? Nung 30th day, binigay ba kung magkano yung sinave niya on that day? So, dito, sa naturang example, hindi binanggit. So, kung titignan natin yung first equation natin, dahil hindi siya binanggit, hindi natin maaaring magamit itong si SN. Itong first equation na to. Okay? Dahil meron nga tayong N, yun yung 30. Ang tanong, wala naman tayong A30. Okay? So, ito ay hindi natin ito magagamit. So, punta tayo sa next na equation na pwede natin gamitin. Mapapansin nyo, ano lang ba yung kailangan natin? Kailangan nyo lang nung N. Given na, 30. A1, meron na, 7. N, given na rin. Yung D, ito yung kailangan nating alamin. Pero itong D, kayang-kaya nating malaman to dahil binigyan naman na tayo ng ilang terms. Binigyan tayo ng A1, binigyan tayo ng A2, binigyan na natin ng A3. Kung babalikan nyo, ano ba yung D? Difference ng dalawang magkasunod na terms, di ba? So, ibig sabihin, para sa problem na to, gagamitin natin itong pangalawang equation na nandito. So, unang-una sa lahat, kailangan nating malaman kung ano yung ating D. Ang D, kahit anong term na magkasunod, yun lang kailangan nyo makuha. So, pinakamadali, A2 minus A1. Para dito sa naturang example na to, ito ay 6 minus 5. So, lalabas na 1. Okay? So, lumalabas na kada araw nagdadagdag siya ng piso sa savings niya. So, kung yun nga, base naman sa sequence, talagang ito nga yung kanyang value. So, ang tanong, at 30th day, so, sulatan natin equation ulit. Sulat na lang ng isulat. Di ba rin ang paulit-ulit? Ang maganda niyan, matatandaan niyo siya. Okay. So, ang kailangan natin, ano yung total savings niya on the 30th day? Ang N natin, alam na natin, it should be 30. Okay?
And then, ang A1 natin, binigay na yan kanina. So, 2 multiplied by 5. So, on the first day, nakapagtipid daw siya ng 5 piso. And then, ito, 30 minus 1. And then, multiply by the difference, kung saan yung difference ay nagkataon din na 1. So, simplify natin. So, 30 divided by 2. So, ito ay magiging 10. Ito ay magiging 29 times 1. So, magiging 29. Okay. So pag sinimplify pa natin to further, lalabas na ito ay magiging 15 multiplied by 39. Oops, 39. Okay? So, pwede naman itong i-calculator. Wala din ang problema. Pero kung gusto nyo i-solve siya ng the traditional way, wala din namang kaso. So, 5 times 9, that's 45. That's 5 times 3, that's 15, 19, and then 9, and 3. So, total lang natin. Ito ay magiging 18, and ito ay magiging 585. So, ang gusto lang sabihin nito, on the 30th day, pag, kunyari, nilagay niyo sa alkansya lahat, simula ng Lunes hanggang sa 30th day na yon, pag binuksan niyo ang alkansya, ang lalabas na pera dun ay 585 pesos. Okay? So, 585. So, tapos na ba tayo dyan? So, para sa dito sa tanong na to, hindi pa. Sa example na to, hindi pa tayo tapos. Dahil meron pang follow-up question kung saan tinatanong, kaya bang bilhin ni Ray yung headset na worth 500? Okay. So, ilagay natin, sabihin na lang natin, letter B para dun sa follow-up question na yun. So, ang answer dun is yes. Yes, he can buy. So, lagyan naman natin ng yes, he can. Okay. Since his savings is greater than the cost. So, medyo common sense, pero wala namang masama kung isusulat natin siya. Okay? Yan. So, kung tutusin, madali pa yung mga examples natin, guys. So, punta tayo sa iba pang example. Okay? Number 3. So, try natin sagutan. Third example natin. Okay? So, panag-bring a festival daw, and you were asked to arrange a birthday process in your school garden so that there are 15 roses in the first row, 21 roses in the second row, and 27 roses in the third row. Okay, and the rows continue with that pattern for a total of 10 rows. So, how many roses are there in the last row? How many roses are there altogether? Okay, so kung titignan natin, there are 2 questions na tinatanong mula sa atin. Pero before we go there, mas maganda, identify muna natin kung ano ba yung mga given natin. So, ito, it's actually the same with the first problem, kung saan nag-stack tayo ng mga logs or mga firewood. Okay? Dito nga lang naigiba, naging bulaklak. And then, meron lang additional question dito sa number 3 or sa third example natin. So, ganun pa rin. Try to visualize kung anong meron dyan. Okay? So, there are 15 roses in the first row. So, sabihin na lang natin, meron daw tayo mga rose dyan. Sabihin na lang natin yan daw yun. Parang firewood na lang din muna. Okay lang din naman. So, meron daw tayong 15 roses sa first row. And then, nadagdagan
On the second row, meron ka na daw 21. And on the third row, meron ka na daw, third row, you already have 27. And then this will continue up to the 10th row. So, mula sa first row hanggang sa last row. So, ito na rin yung sinasabi natin, this is the 10th row. Okay? So, kung i-ayos natin yon, papansin natin that our A1 is equal to 15, A2 is equal to 21, and A3 is equal to 27. Okay? Then, ano pa yung mga given natin? We know that the nth term is, or n is equal to 10 dahil we're interested only with 10 rows of roses. Okay? And what we don't know, of course, hindi natin alam si A10. And hindi rin natin alam si S10. Okay? Si A10, ito yung okay? A10 is the value of the term at the 10th sequence. And then si S10 naman is what? The total of this. Pag binilang mo yan, the total of that. Okay? So, yun yung question. You only need to identify what is A10 and what is S10. Saka dapat hindi kayo malito kung ano yung isa sa isa. Okay? Huwag niyang pagpapalitin yan. So, balikan natin ulit. Ang equation natin sa arithmetic sequence ay an is equal to a1 plus n minus 1 multiplied by d. Okay? So, tinatanong sa atin what is a10. But looking back at the equation, meron na ba tayong a1? Okay, check. We already have this one. N minus 1 or n, we already know kasi that is the 10th row or 10. So, meron na tayo niyan. The only missing thing here is yung d. So, paano ulit natin babalikan? Or how do we get this one? So, para dito sa example na to, we could actually use d wherein this is a2 minus a1. Pwede naman gamitin si a3 saka si a2. Basta ang importante, they should be consecutive or magkasunod na magkasunod sila. Okay? So, dito pwede rin naman natin gamitin si a3 saka si a2. Okay? Pero para sa dito sa example na to, yun na lang gamitin natin. So, 21 minus 15, lumalabas na ito ay 6. So, ang difference mo or yung common difference mo ay 6. So, lalabas na ang A10 natin is equal to A1. Ano nga ba yung A1 natin? Ang A1 natin ay 15 plus ang n natin ay 10. Okay? Minus 1 multiplied by 6. So, ito, pag tinotal natin, or simplify natin, ito ay 9 times 6. So, 15 plus 54. So, lumalabas, ito ay 9. So, 69. Ano ba? So, ang A10 natin ay 69. Okay? So, tapos na ba tayo dyan? So, kung tutusin, hindi pa. Ang alam lang natin, dito sa 10th row, meron na tayong 69 na roses na nandyan na magkakatabi. Okay? Ang next question ay, ano ba si S10? Or, yung total nitong flowers na nakapatong ng gantong paraan. So, ganoon na lang din. Try to verify or try to look at the equation ng sum of infinite or the sum of finite sequences. Okay? So, ayan. N over 2 multiplied by A1 plus AN.
Okay? So, babalikan natin. Meron na ba tayo ng lahat? Kung tutusin, meron na. So, we could actually solve it. So, si S10, ang N natin, we're interested with the yung N rows, or yung 10 rows. So, this would be 10 divided by 2, multiplied by A1, ito ay 15, and then yung AN natin, or yung A10, ay 69. Okay? So, pag simplify ito ay magiging 5 multiplied by so, ito ay magiging 84. So, 5 times 84 or simply mas magandang, mas mabilis na paraan dyan. Okay? So, ito ay magiging 40. Tama ba? This should be okay. So, 420. Okay? So, ang S10 natin, pag binilang ng lahat ng roses sa ganong paraang na design, then, ang total number of roses dun ay 420. Okay? Yan. Okay, so sa last problem na tayo. So, basahin nyo na lang dyan sa inyong screens kung ano yung question. Pero, itry natin i-aid kayo with the use of illustration. Okay? So, balikan natin. Ano ba yung trapezoid daw? Okay? So, meron daw tayong trapezoid. Kung saan, ito daw ay gawa sa brick. Sa mga bricks. Okay? So, dun pa lang sa umpisa ng question, sinabi na agad na itong layer na to ay 20 rows. Okay? Tapos, dun sa first row, meron daw tayo 15 bricks. And at the 20th row, dun sa huli, meron na daw 34 bricks. Okay. So, ang tanong lang naman ay ilan yung total bricks na nailagay dito. Okay? So, maaaring tinatanong nila yan just in case lang gusto nilang mabawasan yung gastos or malaman kung ano yung gastos na nailabas nila para magpagawa ng isang brick na terrace. Okay? So, based from this, pwede natin gawan kung ano yung mga kaya na natin i-identify. Kapag ang n natin ay 1, the first term, ang ang lumalabas na A1 ay 15. Okay? And alam natin at the 20th row, oops, this should be 20. Should be 20. So, at n is equal to 20, ang A20 natin ay 34. Okay? So, balikan lang na lang ulit natin kung ano ba yung mga given ulit sa atin. So, okay. Sn is equal to n divided by 2 multiplied by a1 plus a2. Okay. So, titignan natin, would this work for this one? Sn, hindi natin alam. Ang n, alam natin, which is 20 for this case. Ang a1 natin, oops, should be an. Ang a1 natin ay 15, ang a20 natin ay 34. So, as at S20, lagyan na rin natin dito as 20 divided by 2. Ang A1 natin ay
15. And then ang A20 natin ay 34. So, pag sinimplify natin yan, ito ay magiging 49 multiplied by 10. So, simplify na natin. So, lumalabas, meron daw tayong 490. Okay? So, meron daw tayong 420 na bricks na nandun sa terrace na iyon. Okay? So, kung hindi kayo makapaniwala, try nyo i-drawing isa-isa. I-draw nyo isa-isa yung bricks. And then, yun na, bilangin nyo kung ilan yung bricks na nabuo. Pero, but before we go there, ang gusto lang natin bottom line dito, it's on how you use yung different forms ng ating sum of infinite arithmetic sequence. So, sa ngayon, maaaring hindi nyo pa nakikita kung ano yung application yan sa buhay nyo, pero ito rin ay isa sa mga importanteng paraan para hindi mo na kailangang magbilang pa or mag-drawing para mabilang mo ang isang bagay na meron namang arrangement, or yun nga, ang maganda pa niyan, meron siyang pagkakaayos na mukha siyang arithmetic sequence. Okay? So, that is it para sa ating tutorial para dito sa first this is actually a first part lang to ng mga examples para dun sa sum of infinite the sum of finite sequences. Okay, so please don't forget to like and to comment, and of course subscribe dun sa channel na ito. At least it would help you in your endeavor as a student in a pandemic age. Okay, so ayan, so thanks for watching. Bye.